Sige, bago tayo magsimula, let's all bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we welcome your presence, your anointing in this place. Kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, and we humble ourselves before you. Lord, nais po namin, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan upang matanggap namin ang iyong kapahayagan sa umaga na ito. Give us a fresh revelation this morning. And may we ask, Lord God, for your Holy Spirit to be our speaker. Patuloy ka po mangusap sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming baguhin, O God. And let your power be manifested in this place. Maramdaman ng bawat isa na narito. Maging ang mga tao na nanonood sa ating live stream, Lord, we pray na maabot din sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Maabot sila, O Diyos, ng iyong salita sa umaga nito. Tago niyo po ako sa inyong likuran, kayo lang po makita at mahihayag, mag-glorify this morning. In Jesus' mighty name we pray, and all the children of God say, Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. So, napansin niyo po ba na mayroong mga bagay sa buhay natin na kailangan talagang i-share? Mayroong mga bagay na hindi po pwedeng sinasarili lang. Tulad ng pagtawa. Ito, delikado yun. Pagka sinasarili mo lang yung tao, mag-isa ka lang tumatawa, di ba? Masarap tumawa kapag may kasama ka sa tawanan. Tama ba? Meron ba dito tumatawa mag-isa? At masaya siyang tumatawa mag-isa? Wala, di ba? So masaya kapag meron kang katawanan, may kausap ka. So kailangan ang tawa ibinabahagi. Di ba? Yung awit, bagamat pwedeng sinasarili ito, pero mas maganda kapag may nakakarinig. No, mas natutuwa sila pag naririnig yung banta, di ba? Yung kanta ng ano ba tawag dito, yung ano ngayon? Trending ngayon na kanta, nakalimutan ko. Ayun, hawak mo ang beat, di ba? Pag kinakanta mo yung hawak mo ang beat, talagang sumasabay lahat. So, may mga bagay na hindi dapat kinikip kasi sayang yung impact. No, may impact sana, may dating sana, may magbe-benefit sana na ibang tao, pero sinarili mo. So nasasayang siya. Okay? Marami sanang nagbe-benefit, marami sanang sumasaya kapag sinishare ito at nakikita ito. Okay? Meron na ba kayong mga taong kilala na may hidden talent? Tapos sinabi niyo, tama lang talaga na hidden yan, i-hide mo na. Hindi. Yung may mga hidden talent, yung kaibigan mo na, ang tagal mo na siyang kasama, tapos hindi mo alam, ay, kumakanta ka pala. Di ba? Nalaman mo lang sa Facebook, di ba? Nag-My Day siya, or nag-worship kayo, narinig mo siya, ganda ng boses ha. Kumakanta ka pala. So, or pwedeng naggigitara, tumutugtog, no? O kaya niya palang, mag-balance sa upuan na isang paa. Di ba? May talent pala siyang ganun. So, parang, hindi nila na-perform, hindi nila na-ipakita ito, konti lang nakakaalam, parang nasasayang. No? Ang talent kapag tinatago, nasasayang. Dapat nakikita ito. Alam nyo ba, ang faith din pala natin, hindi dapat nakatago. Hindi dapat ito tinatago. Okay? Ito ay regalo na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi para itago, kundi para makita ng mga tao sa paligid natin. Amen? Sa madaling salita, dapat ang faith natin ay hindi siya hidden. Okay? Hindi dinesign ni Lord na ang ating personal relationship with Jesus Christ ay maging private relationship lang. Dapat alam ito ng mga tao sa paligid, alam ito ng mga kasama natin sa bahay, nakikita ito sa atin, hindi siya isang hidden treasure na tinahago mo hanggang sa mamatay ka. Our faith is not meant to be hidden. Hindi siya pwedeng dapat private. Dapat every time na may opportunity tayo na ipakita yung ating pananampalataya sa ating buhay, sa pananalita mo, kailangan i-grab mo yung opportunity na yon. Huwag natin sayangin. Hindi dapat tinatago ang ating pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo itago. Amen? So yan po ang sasagutin natin na tanong sa umaga na to. Why is my faith not meant to be hidden? And I've entitled our message this morning, Work It Out. Everybody say, work it out. Ibig sabihin, trabahuin mo.
pakita mo, no? So why is our faith not meant to be hidden? Let's read our text in Philippians chapter 2, beginning with verse 12 up to 18. Basahin natin ito. Babasahin ko po sa Tagalog. Maganda sa Tagalog ito. No? Philippians chapter 2, beginning with verse 12. Okay. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila. Sabihin natin, ilaw. Yan. Tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa inyo. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya't magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. May the Lord bless us in reading His Word. So faith is not meant to be hidden. Si Paul, sinulat niya po itong letter na ito to the believers in Philippi nung siya po ay nakulong around AD 61. At ang Philippi po ay isang Roman colony. Ibig sabihin, sakop sila ng gobyerno ng mga Romano. So punong-puno ito ng pride, ng influence, at makikita natin, ang church po sa Philippi ay mostly, it's made up of Gentile converts. So hindi ito mga Hudyo, mga Gentile ito, no? Mga ibang lahi. At yung letter ni Paul, bagamat siya po'y nasa kulungan, ay punong-puno po ng joy. At ina-address niya po ang persecution, ang matitinding struggle na maraming Kristiyano at yung kanilang unity, yung kanilang humility. In chapter 2, makikita natin, tinalakay ni Paul doon, sinulat niya doon yung Christ-like humility. Pero later on, ini-encourage niya ang mga believer na magkaroon ng practical obedience. Na ipakita yung kanilang faith na talagang active. Okay? Kailangan visible, kailangan kita. At sabi niya, kahit sana wala ako, yung faith nyo active pa rin. Di ba? Halimbawa, minsan kasi meron mga active ang faith pag nandyan na yung leader, pag nandyan na si bishop, pag nandyan lang yung pastor. Paano pag wala na si pastor? Paano pag wala ka na sa church? Nakikita pa rin ba? Active pa rin ba yung ating faith? Okay? So based on our text, why is our faith not meant to be hidden? And this is our message this morning. Bakit hindi dapat tinatago? Sabay-sabay tayo, basahin natin to. Kita ba natin? Okay. Let's read. 1, 2, 3, go. Faith that is alive will always be visible through your walk, your ways, and your witness. So, kapag ang faith buhay, kapag ang faith totoo, hindi pwedeng hindi makita ng mga tao sa paligid mo yun. Kita yon sa iyong buhay, sa iyong mga desisyon, sa iyong mga prinsipyo, sa mga style mo, sa paraan mo, sa pagwi-witness mo, sa pag-share mo ng gospel, saan ka man mapunta. Okay? So ang faith na may buhay o yung faith na active, according sa ating text, dapat hindi tinatago. Dapat nga nagliliwanag eh. Dapat mas nakikita eh. Kasi masasama na nga yung mga tao sa paligid natin. Tayo na may pananampalataya sa Diyos, dapat mag-iba naman tayo. Dapat iba ka. Sabi mo sa katabi mo, ibayin mo naman sarili mo. Yan. Ibayin mo ikaw sa iba, di ba?
Di ba, madalas sinasabi natin yan sa mga nakapaligid sa ibay niyo ako. Oh, di ba? Tama naman eh. So, ang faith, no? Ang faith na buhay, dapat nagliliwanag, visible, dapat ito ay evident sa lahat, hindi siya nakatago. Okay? So, tingnan natin ito. Let's dive into our text this morning. I have here, meron tayong 3 W's of an active faith. No? 3 W's. Number 1, your walk. Yung ating paglakad. Let's read verse 12 again. Sabi po dito sa NASB version, sa verse 12, "So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to desire and to work His good pleasure." So sabi ni Paul, work out your own salvation. Ano po yung tinutukoy niya doon? Ibig sabihin nun, yung faith natin, kailangan hindi lang intellectual assent. Yung parang sa isip mo, naniniwala ako kay Jesus. Hindi mo lang basta nasa isip lang. Kailangan, kung talagang may faith ka, na bago nito ang behavior natin. Hindi siya, hindi siya pwedeng magkahiwalay. Automatic yung magkasunod yon, yung behavior. After ng ating faith, merong action. So sabi ni Paul, work out your own salvation. So hindi ibig sabihin na pagtrabahuan natin ang salvation, ha? Hindi yun yung tinutukoy niya. Noong pagbutihin mo, magpakabait ka, pagsikapan mo para maligtas ka in the future. Hindi. Hindi yun ang tinutukoy ni Paul. Actually, ang pinapakita niya dito, sinasabi niya na i-work out mo, live it out, meron ka na nun. No? May kaligtasan ka na. Ipakita mo na lang sa pamumuhay mo na talagang natanggap mo na yung kaligtasan. Na talagang nasa iyo na yung faith eh. Nasa iyo na yung salvation. Nasa iyo na yung eternal life. Pakita mo na lang. I-express mo. I-work out. Yon. Hindi siya work for your salvation. Kasi pag sinabing work for your salvation, pagtrabahuan mo yung kaligtasan mo. Ang tinutukoy nito, i-work out mo, trabahuin mo, pagsikapan mo, na makita ng mga tao sa paligid mo, binago ka na ng Diyos. Na makita ng boss mo, makita ng mga katrabaho mo, makita ng mga kasama mo sa bahay na binago ka na ng Diyos. Iba ka na. Okay? Dapat nagbago yung habits natin. Kung binago ng Diyos ang puso natin, kasi yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi naman nakikita yun eh. Internal yun eh. Tama ba? Malalaman mo ba, iba na yung puso ni Eman ah. Parang nung last time, gray pa yan ah. Ngayon, white na. Hindi naman ganun eh. Diba? Parang iba yung puso ni Alvin noon ah. Parang nakikita, ano ka ba, tumatagos pa yung paningin mo. Hindi mo naman nakikita na bago na yung puso ng tao eh. Tama? Sino dito ang nakakita na merong puso na nabago? Nakita niya literal. Di ba sabi ng Bible, renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Magbago na kayo ng pag-iisip. Kita ko na yung utak ni JP, nakalabas, bago na. Ganun ba yun? Hindi mo naman nakikita yun eh. Tama po ba? Lahat ng ginawa ng Diyos sa atin na pagbabago, panloob. Meaning, hindi yun nakikita ng mga tao sa paligid natin. So, anong trabaho natin? Our responsibility is to live it out. Ipamuhay mo, ipakita mo. Kasi kung talagang sinasabi mo, binago na ako ni Lord. After ng New Life Retreat, talagang nung na-encounter ko si Jesus, talagang binago niya yung puso mo. Saan? Hindi pwedeng sabihin lang natin yun na binago yung puso natin. Kaya sabi ni Paul, work out your own salvation. Yung salvation mo, i-express mo palabas. Na for the Philippians, sila, parang ang gusto mangyari ni Paul dito, kasi wala si Paul, nasa kulungan siya noong time na yan. Yung mga nasa Philippi na mga Kristiyano, sabi ni Paul, i-work out nyo pa rin ha.
Hindi lang dahil nandyan ako, kahit wala ako dyan. Sumunod kayo. Magpakabuti kayo. Mamuhay kayo ng maayos, may kabanalan. So ito ay reminder, no? Na kung ano yung ginawa ni Lord sa atin, dapat maintindihan natin, ang responsibility natin, ipakita ito. Maging evident ito. Hindi mo pinagsisikapan na maligtas kasi si Jesus na yung nagsikap, si Jesus na yung gumawa ng paraan at nagpagod at nagsakripisyo para sa iyo. Ang responsibility na lang natin ay pagsikapan na makita kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Meron ba talaga? Patunayan mo. Nabago ba talaga? Okay? Real growth is revealed in our private obedience. According sa isang famous author and pastor, sabi niya, we are not producing salvation. We are producing the fruit of it. Hindi mo pinuproduce ang salvation. Trabaho ng Holy Spirit yun eh. Yung ikaw maligtas, yung ikaw mabagong puso mo, yung magkaroon ka ng bagong buhay. Holy Spirit ang gumagawa nun. Anong responsibility natin? Ang dapat natin trabahuin, yung bunga, maipakita mo. Dapat lumilitaw. No, marami kasi sa atin, ito challenge to sa atin, maraming nakadepende sa church environment, sa spiritual high, sa spiritual emotion, no? Na parang, madali kasing magpaka-Christian pagka mga kasama mo Christian. O lalo pag nasa church ka, syempre hindi ka naman dito magsisisigaw, hindi ka naman magmumura-mura dito, di ba? Syempre hindi ka magagalit dito, mahihiya ka. Eh paano pag wala ka na sa church? Paano pag ang mga kasabay mo na lang dyan, mga unbeliever, mga ugali, mga hindi naman pang-Kristiyano? Anong ugali papakita mo? Pakikita mo ba yung Kristiyanong ugali? So dapat ipakita mo. Kahit saan ka mapunta, kahit nandiyan ka lang sa kalye. Kahit sino mga taong makasalamuha mo, dapat na nakikita si Kristo, hindi ikaw. Hindi pwedeng nakadepende lang tayo sa church environment natin. O kasi kakatapos na ng revival, kakatapos na ng New Life Retreat, so medyo mabait-bait ka pa. So after bumaba yung amats, balik ka na uli sa amats mo, ganun. So parang na-hype ka lang. Hindi ganun eh. Na bumait lang tayo after ng New Life Retreat. Dapat after nun, wini-work out mo yun. Amen? So nangyayari yan kapag wala na nakakakita sa atin. Pag wala si pastor, pag wala si bishop. Di ba? Isa nang babait sa GC pag wala si pastor eh. Pastor Drew joined the group chat. Uy, delete mo yun. Uy. Diba? May mga ganun eh, di ba? Oh, Bishop Ray joined the group chat. Kinabahan lahat eh. So, minsan may ganun. Paano pag wala na nakakakita? Pag wala na nakatingin, wala na nanonood sa'yo. Wala na yung pastor mo, wala na yung mentor mo, wala na yung leader mo, hindi mo na siya kasama. Doon na lumilitaw kung ano talaga ang nandyan sa loob. Amen? Ito po ay panawagan, no? Challenge to sa atin. So sa ating personal life, dapat kaya nating magbasa ng Bible kahit hindi tayo tinutulak, hindi tayo pinipilit. Kung mayroong conviction sa atin, pinapakinggan dapat natin yun. Hindi natin dinidelay. Dapat meron tayong integrity. Hindi tayo nagsisinungaling kahit may nakakakita o wala. Kahit sa cellphone mo lang, kahit sa isip mo lang, sa habits natin. Sa pag-aaral, yung mga estudyante. Yung integrity natin. Nandadaya ba tayo sa exam? Diba? Sa purity, ng mga magkasintahan, yung mga nasa relationships, magkasintahan kayo. Online and offline. Kamusta yung ating purity? Nakikita po ba yan? Dapat nakikita yon. I-work out natin yon. So, ang gusto po ng Diyos, maintindihan natin, kailangan maging consistent tayo. Oo, maganda yon. On fire ka. Oo. Pero dapat consistent ka. Hindi ka lang on fire. Ang on fire kasi, pagka-event lang yan eh. After ng revival, grabe on fire ako. Talagablabod na mo. Grabe, nararamdaman mo yung presence ni Lord.
Gusto ko mag-devotion ngayon, mag-fasting, 50 days, sabay tayo. Diba? Parang gusto mo kagad lahat gawin ng mga spiritual things. Tara, mag-worship tayo non-stop. Gusto ko yung hanggang mamatay na ako, mag-worship na lang ako kay Lord. Grabe, pastor. Pwede dyan na lang ako sa church. Diyan maglingkod na lang ako dyan kay Lord. Ayoko na, give up ko na lahat para sa Kanya. On fire. Paano nung wala ng event, wala ng revival, wala na ng mga deliverance? Consistent ba? Yun ang tanong. Yung changes na ginawa ng Diyos sa'yo, i-work out dapat yan. Pero maganda rito, sabi, tuloy natin, kasi hindi naman verse 12 lang yan eh. Sabi ng verse 13, for it is God, so bakit kailangan, sabi to, what kailangan i-work out ang ating salvation with fear and trembling? Bakit kailangan merong paggalang? Ginagawa mo yon, kaya mo wini-work out ang salvation mo, kaya mo pinapakita yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay mo, kasi meron kang takot. Hindi takot na baka mawala ang kaligtasan, ha? Natatakot ka na baka ma-dishonor mo ang Diyos. Nahihiya ka ba? Kasi tinubos ka ni Kristo at dala-dala mo yung label na Christian. Nakalagay pa sa sasakyan natin, Christian on board. Wow. Di ba? Nakalagay pa sa bio mo, favorite book, Bible. Di ba? Tapos yung mga fina-follow mo, mga Christian pages, wow, everyday Bible verses. Ganda. Pero sabi dito, we need to work it out with fear and trembling. Kailangan magkaroon tayo ng paggalang, reverence sa Diyos. Na magkaroon man lang tayo ng takot na, naku, pag hindi ko inayos yung buhay ko, hindi lang naman ako napapahiya eh. Damay yung pangalan ni Kristo. Alam niyo ba na kapag tayo Kristiyano, mga ambassador tayo, kahit saan ka magpunta, kahit sino mga taong kaharap mo, lalo na kung kaharap mo mga unbeliever, tapos sinabi mo Christian ka at nakikita ka sa church, tapos nakita yung ugali mo. Alam niyo bang nadi-dishonor ang pangalan ng Diyos? Matakot tayo. Tayo dito, nakikita tayo, magkakasama tayo sa church, nag-aaway-away, naggugulangan, nag-uutangan, nagkakasamaan ng loob, nagkakaroon ng division, nagsisiraan dito, may mga galit sa isa't isa. Tapos sasabihin natin, tayo mga Christian, tayo follower tayo ni Christ. Nasisira yung pangalan ni Kristo, matakot tayo, mahiya tayo. Yun yung sinasabi, magkaroon tayo ng fear and trembling. Mataasan naman natin yung paggalang natin sa Diyos. Huwag nating hiyain yung pangalan ni Kristo. So ano dapat gawin? I-work out. Sabi mo ulit sa katabi mo, i-work out natin. Pero alam mo, maganda sabi dito ng Panginoon. Sabi dito, according to the words of Apostle Paul, verse 13, for it is God who is at work in you. Merong balanse. Hindi lang ikaw, no? Hindi lang ikaw ang gagawa nito. Sabi yan, gawin mo kasi may ginagawa na ang Diyos eh. No? God is already working in you. Okay? To will, ito ganda, no? Sabi, it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sa madaling salita, naiintindihan natin ngayon na itong ating pag-work out ng salvation, hindi lang ito sariling effort. Madali ito. Bakit? Kasi ang Diyos may conviction na inilalagay sa buhay mo. Kino-convict ka, tama? Nililid ka, andyan ang Word of God, andyan ang Holy Spirit, ginaguide ka. Meaning, God is working in you to will. Yung desire mo, binabago ng Diyos. You now have a desire to live a holy life. You have a desire to please the Lord. You have a desire to serve the Lord. You have a desire to serve your brothers and sisters in Christ. Dati wala naman yung desire na yun. Dati ang desire mo lang magpayaman. Ang desire mo lang ikaw makatapos sa pag-aaral. Pero ngayon, your desire now is to serve the Lord. To love people, to give generously, according to His good purpose. At hindi lang yun, hindi lang nabago ang desire, maging yung ating obedience, yung pagsunod mo. Ibig sabihin, yung obedience mo, it is not a 100% na self-effort lang. May ginagawa ang Diyos sa'yo para magawa mo yung pinapagawa niya. Amen? Ang gusto lang ng Panginoon mangyari sa buhay natin, i-work out natin, maging visible ito.
Because faith that is alive is not meant to be hidden. It must be visible through our walk. Yung ating paglakad, yung ating pamumuhay. Amen? So maging accountable tayo, magpa-correct tayo. So you ask the Lord, Lord, ano po ba ang kailangan kong sundin ngayon? Kasi apektado yung ating faith. Yung ating paglakad araw-araw, it determines our testimony sa ating faith. Okay? So that's number 1, your walk. Number 2, your ways. Ito, medyo practical na ito. Pagdating ng verse 14 to 16, sabi ni Paul, clean it up, yung ating ways. Ito, practical ito. Basahin natin sabay-sabay. Okay? 1, 2, 3, go. Yan. Yung sabay-sabaw. Sabay-sabaw. Okay. Sabay-sabaw na malakas, ha? 1, 2, 3, go. Without complaining or arguing. Verse 15. Go. So that you may become blameless and pure children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe. So, verse 16. Go. Wala na 16. Ayan. Go. As you hold out the word of life in order that I may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. May the Lord bless us. Sabi dyan, practical. Gawin nyo yung mga bagay na walang pagrereklamo, walang pagtatalo. So, it talks about our inner attitude and our outward actions, our ways. Bakit? Ano bang problema, Pastor, pag nagko-complain? Complaining reflects a heart that resists the will of God. Kaya ka nagko-complain kasi hindi mo gusto yung nangyayari. Alam mo naman pinahintulutan ng Diyos yan. Wala namang bagay na nangyayari na hindi pinahintulutan ng Diyos. Meaning, kung ano man nangyayari sa pamilya natin, mabuti man o masama, pinahintulutan ng Diyos yun. O ba't tayo nagre-reklamo? Ibig sabihin, hindi mo naunawaan talaga yung kalooban ng Diyos. O baka hindi ka nagtitiwala na mabuti pa rin ang kalooban ng Diyos. Okay? So dapat walang complaining, walang grumbling. Now for the Philippians, this is a warning para hindi nila ulitin yung ginawa ng Israelites. Ano ba ginawa ng mga Israelites? Inalis sila ng Diyos sa pagiging alipin nila sa Egypt. They were saved by God. Yet, along the way, papunta naman na sila ng promised land. Yun nga lang, puro reklamo. Konting problema lang, reklamo ka agad. Ano ba ito, Lord? Saan ba tayo dadalhin ito ni Moses? Ano ba, Moses? Dinala mo ba kami dito para ilibing? Sana doon lang kami nilibing sa Egypt. May kabaong ba kami? Dito sa disyerto, wala tayong makain. Doon sa Egypt, dami namin pagkain doon. Saan ba tayo pupunta, Moses? Walang tubig, walang pagkain. O nagpadala ang Diyos ng manna from heaven. Moses, wala namang meat dyan, wala bang karne dyan. Ito si Moses. Moses, mamamatay tayo dyan. Ano ba, Moses? Isipin mo lang si Moses siguro. Araw-araw yun naririnig. Everyday, puro reklamo. Everyday, puro pagtatalo. Puro complaining. Walang gratefulness. Di man lang nagpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po sa araw na to. Gumising kami na hindi na kami alipin sa Egypt. Malaya na po kami. Salamat, Panginoon, purihin ka. Walang ganun. Pag-isip. Ano ba itong araw na to? Malas. Ano ba itong mga tao na to? Ano ba itong mga nangyari sa buhay? Ano ba ang klaseng buhay to? Wala na siyang ibang bukang bibig, puro reklamo. Sa tingin mo ba, sasaya ka kung puro ka reklamo? Walang taong reklamador na sumaya ang buhay. Kaya nga ito, sabi kung kayo, Kristiyano na, binago na kayo ng Diyos, ayusin natin, maging grateful tayo every day. Hindi pwedeng puro constantly grumbling. Maaari siguro, kaya sinasabi ito ni Paul, may nangyayari na talagang pagrereklamo sa loob ng church. Baka nagkakagulo na sila, no?
Kasi wala si Paul doon eh, wala silang pastor eh. Wala pang pumapalit siguro. Wala yung kanilang spiritual father. So puro reklamo doon. Ano ba nangyari dito? Ba't ganito? Nagtatalo-talo na sila doon. Kaya sabi ni Paul, do things without complaining. Kung kayo magmi-ministry, maglingkod kayo, huwag kayo mag-complain kung anong ministry ginagampanan nyo dyan. Saan kayo ginagamit ng Panginoon? Huwag mag-complain. Di ba? Minsan, try lang natin baguhin, no? I-workout natin yan. Minsan, mabilis tayo magreklamo, konting bagay lang, mabilis nating i-complain, instead of being grateful. Alala ko dati, nung kakalipat lang namin doon sa 3rd floor, yung gawa kasi ng bahay doon, hindi na waterproofing yung sa may labas. So parang may pumapasok na tubig. Pumapasok na go waterfalls. So parang parang may temptation na magreklamo, pero you thank the Lord, may bahay ka eh. Try nyo po, subukan nyo, no? Yung mga pangit na nangyayari, misa kasi mas binibilang natin yon. Try nyo bilangin yung blessing at yung mga provision ni Lord. Mag-iiba yung tingin nyo sa buhay. Halimbawa, may trabaho ka. Bayan, Monday na naman, trabaho na naman. Ito, commute na naman. Buti nga may trabaho ka eh. Buti nga nakakapag-commute ka eh. Kapagod naman itong trabaho na ito. Boss, daming pinapagawa. Ayaw mo mapagod eh. Sa bahay ka, hilata ka lang. Huwag ka pumasok. Magpasisante ka. Diba? Ano ba itong kliyente na to? Ano ba itong ko sa negosyo na to? Talagang sakit ang ulo ko dito. Iba, wala negosyo eh. Amen? Ano ba itong sasakyan na to? Bulok! Buti nga may nasasakyan ka. Yung iba, naglalakad. Patagtagan itong asawa ko na to eh. Ito pa binigay sa akin ng Panginoon, ba't pa ganyan binigay sa akin? Parusa yan. Buti nga, may asawa ka, may tumutulong sa'yo, may kasama ka, may katabi ka paggabi. May magulang yung anak mo. Alam niyo po, ganito lang yan. Minsan, marirealize mo yung value ng mga bagay kung gaano sila kahalaga pag wala na sa'yo. Oh, subukan mo, di ba? Inaaway mo yung asawa mo. Pag wala na yung asawa mo, hanapin mo yan. Oh, minsan magkakainisan kayo, normal yun. Yung anak mo, di ba? Ano pa itong anak ko? Tumimik ka! Tapos pag wala naman anak, namiss ko na yung anak ko. Saan na ba yung anak ko? May angel. May baby. Pero pag nandyan, demonyito ka, di ba? Pag demonyo ka. Pag wala naman, miss na miss mo. Ba't ganon, di ba? Be thankful, be grateful. Do everything without grumbling. Without complaining. Hirap na hirap ka mag-aral. Iba hindi nakakapag-aral. Diba? Hirap na hirap tayo sa buhay natin. Galit tayo sa mga kamag-anak natin. Iba nga walang pamilya, mag-isa na lang sa buhay. Galit ka sa nanay mo, iba walang nanay. Galit ka sa tatay mo, iba walang tatay. Be thankful. Amen? So be grateful. Tama po ba? So we need to understand our ways. Ayusin. No? So that, ito sabi ng verse 15, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as light in the world. Yung mga kasama nyo sa trabaho, yung mga classmate nyo na mga unbeliever, malayo sila sa Panginoon. Yung buhay niyan, hindi na talaga matuwid. Wala ka na i-expect na mabuti. Talaga, makakagawa ng kasalanan. Dahil wala yun sa Panginoon eh. Hindi nila nakikilala ang Diyos eh. Corrupted sila ng kasalanan. Tayo na mga mananampalataya, pag umahalo tayo sa kanila, sabi niya no, makikita yung ating testimony, makikita yung pagiging anak natin ng Diyos, yung purity natin, yung pagiging matuwid ng ating pamumuhay. If we stop complaining, if we stop grumbling, kasi perverse na yung generation eh. Corrupted na yung henerasyon ngayon. Dapat magliwanag ka.
Liwanag ka doon sa mga tao na nasa kadiliman. Dapat pagka pumasok ka doon sa eksena, uy, buti na lang, nandiyan si Roa, light of the world. Lumiwanag lahat. Di ba? Nung nakita si Alvin, pumasok doon sa isang negosyo, di ba? Nagliwanag si Alvin, di ba? Puno siya ng Christmas lights. Hindi. Ibig sabihin, yung ugali, hindi naman literal. Yung ugali, nagliliwanag ka kasi kapag halimbawa, merong gulo. Nagkakagulo na. Baka yung mga kasama mo, nagmumurahan na sila, nagsisiraan na sila, galit na lahat, pero ikaw, kalmado. Di, okay lang bro, magtiwala tayo sa Diyos. Kugulat sila. Wah, kakaiba to ah. Ba, yung boss mo, galit na, minumura na yung mga empleyado, trabaho, padabog na. Ikaw naman, uy, alam mo, maganda, magpasalamat tayo sa Diyos, may trabaho tayo. Gawin natin na maayos yung trabaho natin. Di ganyan lang talaga si boss. Pagpasensya na lang natin. Kulat yung mga katrabaho mo. Di ba? Yung mga kasama mo sa bahay, nagkakagulo na. Chaos. Talagang gulo na ng bahay ninyo. Nagsisigawan na doon. Yung mga bayaran, ganyan. Ikaw, okay lang yan, ma. Tiwala tayo kay Lord. Kaya yan, okay lang. Huwag tayo magsigawan dito. Okay lang po yan. Pasensyahan lang tayo. Nagkugulat sila. Nagliliwanag. Yung problema yung iba, nagdidilim yung paningin kung ano yung nagagawa. Dapat magliwanag ka. Amen? Ano man na nangyayari. Magulo na yung mundo eh. Dapat hindi ka gumulo. Hindi ka na makigulo. Magliwanag ka na lang. Dapat yan, sabi niya, para kang bituin. Pag di ka nagliliwanag, tatawagin kang bituing walang ningning. Sumuba yun. Di ba? Maganda naman nagniningning kapag pag ikaw ay bituin, nagniningning ka. Pag nandiyan ka talaga, uy, gusto ko talaga yung tao na yun. Pag nakikita ko yan, nagliliwanag yung buhay ko. Diba? Lalo na yung mga ilaw ng tahanan. Dapat kayo nagpapaliwanag ng bahay. Tama po ba? Wala na maka-amen. Kanina, nung mga anak yung usapan, amen! Ngayon, yung mga nanay na, amen ba tayo? Amen ba? Oh, yun. Amen! Umubas sa ilong. Pero napag-aralan namin sa school namin, sa class namin. Minsan ganun daw talaga eh. Pagka tayo na, lumalabo yung verse. Oh, ganun yan eh. Halimbawa, husbands, submit to your wives. O, pakibasa nga ito. Halimbawa, nanay ang magbabasa. Husbands, lakas ng basa niya. Sabi, husbands, love your wives pala, no? Husbands, love your wives. Pag yun ang babasahin ng nanay, ang linaw, ang lakas. Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church. Pagdating doon sa wives, submit your... Pakiabot nga ng salamin ko. Wives, kumabasa, pastor, di ba? Lumalabo. No? Minsan ganun eh. Nag-iiba, malinaw pagka ibang tao, pero pag tayo na lumalabo na yung verse. So dapat mas malakas pagka tayo yung tinatamaan. Amen ba? Yun. Pumalakpak lahat ng tinamaan muna. Ayan. Okay. So maganda tayo ay nako-correct ng Word of God. So sabi diyan, we need to be like stars in the universe. By not complaining, by not arguing, so that we may prove that we are children of God. Crooked na, perverse na in generation. So, sa araw-araw natin, yung complaining, palitan mo ng gratitude. Imbis na mag-complain, be thankful. Be thankful kung ano meron ka. Be thankful sa bahay mo, be thankful sa motor mo, be thankful sa mga kasama mo sa trabaho, be thankful na meron kang income, maliit man yan o malaki, be thankful. Okay? At bago ka mag-react, tumahimik ka muna. No, pwede ba natin gawin yun? Bago tayo mag-react, manahimik muna tayo at manalangin, Lord, nagkakalit na ako. Diba?
Lord, ito na naman, yung ugali ng asawa ko, Lord, ito na naman. Patience, Lord, patience. Pray ka muna. Bago tayo mag-react sa bagay-bagay. Lord, nandiyan na may utang sa akin, Lord. Gagawin ko po. Hi! Diba? So, nagkakaroon tayo muna ng reflection bago ka mag-react. Huwag din tayong manchismis. Iwasan natin yan. Minsan, kaya naman may mga nagchichismis, puro reklamo din yun eh. Diba? So, huwag tayong sumali. Kahit sa online ha, yung mga toxic na comment section, toxic na yung binabasa, comment ka din doon, makikitoxic ka din doon, di ba? Ayaw nga yung gobyerno natin, walang kwenta talaga, mga addict yung mga yan, di ba? Pwede naman tayong mag-express ng ating pagkadismaya, pero yung atin ng i-call out ng mga pangit na salita yung mga tao sa government, hindi na maganda. Dapat, kahit na ganun, nakikita pa rin yung ating yung ating pagiging Kristiyano. Amen? So, assignment, no? Assignment. Sa ating lahat to, sa ating lahat. This week, maglaan nga kayo ng no complaining day. Malalaman nyo gaano kahirap yun. Try nyo lang. Okay? Today is Monday. No complaining day. Thank you, Lord. Try nyo lang. Day 1, di ba? Kamusta? Kamusta yung no complaining day ng Monday? Pastor, nireschedule ko next week. Hirap. Diba? So, try nyo lang. Try nyo, subukan nyo. Kayo, yung mga mag-asawa dyan, try nyo. No complaining day. Yung mga nanay dyan, no complaining day. Try nyo lang. Diba? Hindi naghugas ng pinggan yung anak mo. Lord, thank you. May pinggan kami. Merong hugasan. Yung iba kumakain sa plastic lang, sa kamay. Kami may pinggan. Thank you, Lord. May tubig, di ba? May gripo. Thank you, Lord. Yung anak ko buhay pa. Hindi pa natake sa puso. Thank you, Lord, ha? So you thank the Lord. Try nyo, no? Sino magko-commit? Ate Jana, pakilista yung pangalan ng magko-commit ng no complaining day. Mamaya, magpalista kayo. No complaining. Papalista po ako. Diba? Kinabukasan, pabura na lang yung pangalan. Try nyo, no complaining day. No? Napakahirap. Pero, dapat masanay tayo na hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nag-argue. Amen? Bakit? The point is, our attitude can dim our light, our testimony, our display of Christ. Hindi mo tuloy mai-project, hindi mo tuloy mai-proclaim si Christ sa buhay mo because of your attitude. Pag tinitingnan ka, hindi makita yung pagiging follower mo ni Christ eh. So, napupundi ka. Hindi nagliliwanag, hindi lumilitaw yung liwanag mo. Dapat nagniningning ka. Pag nakita ka ng mga tao talagang nakikita nila si Kristo. So, kaya nga, we need to focus on working out our salvation. Through our walk, through our ways, and lastly, through our witness. Verse 16. Sabi ng verse 16b, holding firmly to the word of life, so that on the day of Christ, I can take pride because I did not run in vain or labor in vain. But even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, kasi sabi ni Paul, parang malapit na, my time is near. Malapit na akong kunin ng Panginoon. At talagang binuhos ko yung sarili ko. Okay? Sabi niya, I'm being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith. I rejoice and share my joy with you all. You too, I urge, rejoice in the same way and share your joy with me. So, dinidescribe ni Paul ngayon dito, yung sinabi niya na poured out like a drink offering. Ito ay picture ng kanyang pagsuko, ng kanyang self-denial. Na handa siya mamatay for the ministry. Handa siya mamatay for preaching the gospel. He's ready to die for those people na nais ng Panginoon na abutin niya. Ano bang buhay ni Paul? He spent his life preaching the gospel, being persecuted.
He spent his life giving up everything. Parang wala siya halos tinira sa sarili niya. Lahat para sa mananampalataya, lahat para sa simbahan, lahat para sa Diyos. He spent his life serving the Lord and others. At kung bakit powerful ito, hindi lang dahil nagsakripisyo siya, kundi ito matindi. Nagsasacrifice siya, at dun sa kanyang suffering, sabi niya, meron akong joy. May kagalakan. Kahit nagsasakripisyo ako, may joy. At nung time na yon, yung mga taga-Philippi, they were experiencing hardships. Meron din silang mga pagsubok. Si Paul, nasa kulungan nun. Sila, nasa labas naman ng kulungan. Noon, ang hirap hirap ng buhay sa kulungan. Ibang-iba yung kulungan ngayon sa kulungan noon. Noon, dungeon At talagang nakagapos yan sila. No? So, may hardships, pero sabi ni Paul, ako, hindi nasayang yung buhay ko, in-offer ko sa Panginoon. Kaya kahit may suffering ako, punong-puno ng joy. Mga kapatid, ano tinuturo dito? Tayo, pag ang buhay natin, inalay natin sa Panginoon, ipinagamit natin sa Diyos kung ano yung meron tayo. Hindi tayo magsisisi. At kahit dumating man yung suffering, dahil alam mong ginamit mo at inalay mo ang buhay mo para sa Panginoon, para gamitin ka niya, meron pa rin kagalakan sa huli. Kasi alam mo, hindi nasayang yung buhay mo Nagamit ka ng Diyos According kay C.S. Lewis, sabi niya, true joy is not based on circumstances, but on eternal purpose. Kaya nagkakaroon ng joy yung ating buhay, hindi dahil sa nangyayari, kundi doon sa dahilan, sa layunin, na ibinibigay ng Diyos na hindi lang para sa mundo na ito, kundi para sa ating buhay na walang hanggan. May eternal purpose kasi. Hindi lang basta yumaman ka, kumbaga, yung ating negosyo, hindi mo lang tinayo yan para tayo ay kumita ng pera, kundi ginagamit mo yan para maraming mga tao, yung mga empleyado mo, may Bible study kayo, naboborn again sila, nakakakilala sila sa Panginoon. Yung product mo, ginagamit mo para maraming ma-reach out ng mga tao rin na hindi pa nakakakilala sa Diyos. In short, you're preaching the gospel. Diba? Yung trabaho mo, may mga tao kang naaabot dyan, hindi lang pansarili, kundi lahat ng bagay na meron ka, lahat ng pag-aari mo, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa buhay mo, ginamit mo lahat para sa Diyos, para sa kingdom ng Diyos. May eternal purpose. Diba? At kahit may suffering, kahit may sacrifice, kahit may pagsubok, pwedeng magkaroon ng joy. Kino-confront ngayon ito yung ating Kasi sa atin, masaya lang pag komportable buhay Pag di na tayo komportable, wala na yung joy. Pero, ganito kasi, ang nangyayari kasi, marami sa atin, meron tayong consumer mindset. Na gusto natin tayo lang yung kuha ng kuha. Kuha lang tayo ng kuha. So, halimbawa, pag wala na tayo nakukuha dito, wala na tayo napapala, hindi na tayo sumasaya, bibitawan na natin yung bagay na yun. Yung church, di ka na sumasaya. Wala ka naman napapala sa church, bibitawan mo ng church. Mali po Ang pagiging Kristiyano, hindi na lang siya tungkol sa ikaw ay napupuno, na meron kang benefit. Pagiging Kristiyano, kagaya ng sabi ni Paul, para akong inumin na itinatapon, binubuhos. Ini-empty niya talaga yung sarili niya. Ganun, ibinibigay mo. It's pouring out of yourself. That's our witness. Yun yung testimony mo na nakikita ng mga tao sa paligid mo kung paano mo ibinubuhos yung sarili mo para magamit ka ng Diyos. Yun yung ating witness para sa Panginoon. We pour out our life. Kita mo si Paul, naging witness siya sa Philippi. Kung paano siya naglingkod sa Diyos, ibinuhos niya yung sarili niya, pinagamit niya sa Panginoon. At ngayon, nasa kulungan siya. Pero anong laman ng letters niya? Rejoice in the Lord. May joy. Kasi alam niya, yung buhay na isinuko niya at ipinagamit niya sa Panginoon, hindi yun masayang. Kahit mamatay pa siya doon sa kulungan, kahit hindi man siya makalabas doon, alam niya hindi nasayang yung buhay niya. At yung kanyang buhay, nakita na maraming mga tao nakakita. Nag-witness yun sa maraming tao.
So in our time, today, remember, yung witnessing, pag sinabing witnessing, pinagpapatotoo natin si Kristo. We witness for Christ. Hindi lang siya yung basta may sinasabi ka tungkol kay Kristo. It's how you live sacrificially with joy. O pansinin nyo na lang, halimbawa, gusto nyo maisama yung inyong mga mahal sa buhay, sa Panginoon, sa paglilingkod. Tama ba? Marami ba tayong mga kamag-anak na gusto nating madala sa Panginoon at makita sila naglilingkod din kay Lord? Amen? Walang patama dito. Amen kayo? Amen? Amen. Okay. Ito na. Pero, paano kung halimbawa, pag uwi natin sa bahay, ang lagi nating complain, ministry. Do you think sasama sila? Ano ba? Madalas nagko-complain tayo sa buhay. Madalas naririnig nila yung ating grumbling. Hindi nakikita yung joy na kahit may pagsubok, may joy ka. Do you think may engganyo sila at mag-witness na talaga yung pinapangaral natin na gospel? Makapangyarihan? Hindi nila makikita yun. Kung puro grumbling tayo. Kaya si Paul, imbis na magreklamo sa kulungan, ano ginagawa niya? Pupuri, ano pa? He is encouraging people na nag-undergo din ng hardships, ng persecution, to rejoice. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Saan niya yun sinusulat? Sa kulungan. Wala siyang makain, hindi maganda yung kalagayan niya, hirap siya matulog. Pero sabi niya, magalak tayo mga kapatid. Yung kanyang joy, despite nung suffering, walang grumbling. Naging patotoo yun sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ano sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Paano maniniwala yung mga tao sa paligid natin na kaya tayong palakasin ng Diyos kung tayo, konting problema lang, ang bilis natin magreklamo? Ibig sabihin, hindi makikita ngayon, kung puro tayo reklamo, hindi makikita ngayon na sinasamahan ka ng Diyos at tinutulungan ka ng Diyos. Kasi wala ka ng joy eh. Pero kapag tayo po ay mayroong kagalakan kahit may pagsubok, kahit may problema, nakikita ng mga tao, paano niya nagagawa yun? Paano siya nagagalak kahit may pagsubok? Paano siya nagkakaroon ng joy? Paano pinipili niya pa rin i-give up at i-surrender yung buhay niya at ipagamit niya ang sarili niya kahit pagod na siya? Paano niya nagagawa yun na nakakapaglingkod pa rin siya sa Diyos kahit hirap na siya? Paano nangyari yun? It is because we can do all things through Christ who strengthens us. At magiging visible yun when we choose to be grateful, when we choose to pour out ourselves, and we express our joy despite our suffering. Amen? So, mag-witness tayo. Nawa, yung buhay natin maging patotoo. Hindi yung kapag wala na tayong pera, puro tayo reklamo. Kung ano na lumalabas sa bibig natin. Pag pangit na yung nangyayari, pangit na rin yung ugali natin. Hindi po. Dapat kahit pangit yung nangyayari, yung pagiging Kristiyano mo nandyan. Dapat mas lalo lumilitaw. Dapat mas lalo nakikita si Kristo. Kasi yun nga ang point eh. Magliwanag tayo dapat. Kita nyo, sabi ni Paul, no? But even I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice in service of your faith, I rejoice. Bakit siya nagre-rejoice? Kahit may sacrifice, kahit naglingkod, hindi siya nagkaroon ng kagalakan dahil binigyan siya ng pera o nakatanggap siya ng ganito. Marami sa atin, masaya lang pag tumatanggap eh. Pero pag nagbibigay, malungkot. Alam niyo mga kapatid, ang totoong buhay kay Kristo, dapat mas masaya ka pag nakakapagbigay ka. I'm not talking about money, I'm talking about giving your life for others. Nag-i-extend ka ng sacrifices. Kasi naiintindihan mo, yung sacrifice mo, hindi sayang yun. At ginamit nyo para sa Panginoon. No? Kahit may joy, kahit may pressure, dapat may joy po tayo. So, tayo bilang mga Kristiyano, are we living our life
to be comfortable or tayo ay maging useful sa Panginoon? Ano ang purpose mo? Yung maging komportable o maging kagamit-gamit? Kasi kapag ikaw magpapagamit ka sa Diyos, minsan talaga hindi komportable yan. Mapapagod ka, masasagad ka, pero hindi mawawala yung joy kasi alam mo, hindi na sayang yung pinagpaguran mo dahil para sa Panginoon yan. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. A life poured out for Christ becomes a powerful witness to the world. So hayaan natin makita ng mga tao sa paligid natin paano natin ibigay ang buhay natin para sa Diyos. Pakita mo sa asawa mo, paano ka naglilingkod sa Diyos, paano mo ginigive up lahat para sa Panginoon. Pakita mo sa mga tao sa paligid mo, paano mo ginagawa ng paraan talaga na may offer pa rin ang sarili mo na maging useful ka in the kingdom of God. That's your witness to the world. Amen? So, 3 W's of an active faith. Number 1, your walk, you live it out. I-work out ng salvation. Kasi God is already working in, so you work it out. Number 2, your ways, our attitude, linisin, ayusin, alisin ang grumbling, alisin ang complaining, ang arguing. Para mas magliwanag tayo, no, yung ating mga ways. Number 3, our witness, pour out your lives. Paggamit mo kay Lord. Amen? Dahil patotoo yan ng isang buhay na talagang nakapaglingkod ka kay Kristo. Pag nakita yan ng mga tao sa paligid mo, it is a powerful witness to them. It's an encouragement. Amen? So if God is working in you, it should be visible through you. Dapat nakikita po yan. It should be seen by the world through us. Dapat kita po yan. Amen? Hindi dapat tinatago yan. Because faith that is alive will always be visible through our walk, our ways, and our witness. So pakita mo, kapatid. Huwag mo itago. So how was your walk with the Lord? Lalo kapag wala na nakakakita. Kamusta ang ating Christian walk? Yung ating buhay, saan natin binubuhos? Saan natin ipinu-pour out? Saan mo binubuhos? Sa trabaho? Walang masama dyan. Pero isipin mo, hanggang kailan ka magtatrabaho? Hanggang kailan ka magbubuhos at maglalaan ng oras dyan sa iyong kabuhayan, sa negosyo, sa pamilya? Siyempre, hanggang mamatay ka lang. Hindi naman forever yun. So, yun na ba yun? Yun lang ang purpose natin. So, make sure, hindi lang sa mga temporary things natin ibinubuhos ang ating buhay. Siguraduhin natin na binubuhos din natin yung buhay natin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Something eternal. Something that will last forever. Kasi doon mas nagiging meaningful. Doon mas nagkakaroon ng purpose ang buhay natin. Pag binubuhos mo at ibinibigay mo ang buhay mo para sa mga bagay, hindi lang pang mundo, hindi lang pang panandalian, kundi pang walang hanggan. And also, church, a reminder to all of us, don't just carry the name of Christ. Reflect His life. Huwag mo lang dalhin. Huwag mo lang sabihin na follower ka ni Christ or Christian ako. Reflect mo yung buhay ni Christ every day. Pakita mo yun. Walk it out with obedience. Clean it up with the right attitude. And pour it out for His glory. Gamitin natin para sa Panginoon. Because again, when God is working in you, the world should see it through you. Dapat nakikita. Hindi dapat nakatago. Pakita natin, no? Mga kapatid. Ngayon, mag-iway-walay na naman tayo. Hindi naman tayo magkikita-kita. Baka sa Wednesday na or sa Sunday na.
may mga iba-iba tayong mga nakakasalamuhan tao. Pakita natin. Pakita naman natin. Huwag natin sabihin lang na nag-church tayo, na Christian tayo. Pakita natin. Patunayan natin. Hayaan mo makita nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Sa ating walk, sa ating ways, sa ating witnessing. Sa mga kamag-anak natin, pag-uwi natin sa bahay, pakita mo. Pakita mo yung pagiging Kristiyano. Pakita mo si Kristo sa'yo. Sa pagpapatawad mo, sa pananalita mo, sa pag-iisip mo, sa pag-uugali mo. O bukas, Monday na naman, papasok ka na naman. O, lagyan mo sa isip mo, ngayon, i-workout ko. Pakikita ko yung buhay ni Kristo sa akin. Lord, tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako. Papasok ka na naman sa school, kasama na naman yung mga classmate mo. Ano naman ang makikita nila sa'yo? Dapat nakikita si Kristo. Dapat visible ang faith. Huwag mo itago. Work it out. Trabahuin natin. Niligtas na tayo ng Diyos, libre na yun eh. Ang gagawin na lang natin, pagsikapan nating makita ito ng mga tao sa paligid natin na talagang may ginawa si Lord sa'yo. Para sila, lumapit sila sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pakita natin. Pakita mo kung sino ka. No? Pakita mo kung sino ka. Pakita mo kung sinong Kristiyano ka. Pakita mo si Kristo. Pakita mo binago ka na. Amen? Let's all bow our heads and let us pray. Lord, we thank you for your message this morning. Salamat po. Yes, once again, you've convicted our hearts. At alam namin patuloy mo kami binabago. Lord, we ask, Lord, that you keep on working in our lives. Sinabi mo sa iyong salita in Philippians 1:6, in the words of Apostle Paul, I am confident that he who began a good work in you will put it into completion until the day of salvation. Alam namin kung ano sinimulan mo sa amin ay tatapusin mo, Panginoon. But Father, remind us, Lord God, every day that our duty, our responsibility is to work it out, to make our faith visible, to make our transformed life evident sa mga tao na kapaligid sa amin, na makita nila, Panginoon, ang aming buhay as a witness, as a testimony, Panginoon. Makita nila to at sila mismo, Lord God, mapatunayan nila na totoong makapangyarihan ka, na totoong nagbabago ka ng buhay. Dahil nakita nilang binago mo kami. Lord, saan man kami mapunta, mag-iwalay po kami, Lord. Pero nawa, yung aming pong buhay kay Kristo ay lalo pang mahayag, lalo pang mag-glorify ang pangalan mo sa pamamagitan namin. Lord, salamat po sa iyong salita na patuloy po nangungusap sa amin sa umaga na ito. Help us, Lord God, to live our lives for Christ. To live our lives for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all.